Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin at bibigyan ng opinion at reaction is all about AFP, West Philippine Sea at yung pong update sa raming ng mga ating mga kababayang mangingisda, no? Sa PCG. Okay, so bago po tayo magbigay ng ating opinion at reaction, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po, shout out at pasasalamat sa lahat ng ating channel members. Doon po sa mga regulars natin sa mga video premiere. Alam nyo na kung sino kayo. Ang dami nyo po. At ganun din po sa mga naka-background lang, hindi nag-chat. At sa mga nagre-reply ng ating mga videos. Maraming salamat po and may God bless you all. At special shout out kay Priscilla Acepcion. Namimiss ka na namin sa mga video premiere. Eto na po, uunahin natin itong latest update po ng Armed Forces of the Philippines regarding our West Philippine Sea. Okay? Sabihin ko ng hour sa atin yan. Kasi ayun din po ang sabi ng ating mga pinuno. No? Okay, sa Philippine News Agency, AFP, no Chinese built structures of Scarborough Shoal so far. Meaning, wala pa pong ginagawang mga structures o yung nagtatayo na sila dyan ng kung ano-ano na structure ng mga Chekwa. Ayun po yung ibinabalita sa atin ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. No? Kasi sabi niya, ito po, he said that they have yet to detect signs that China is building any structures in Scarborough Shoal o dyan sa Bajo de Masinloc of the province of Zambales. Quote, well, sa ngayon, wala naman pong mga Chinese structures doon sa Scarborough Shoal. Okay? Last month, the China Coast Guard placed a 300-meter floating barrier near the entrance of Scarborough Shoal, which was then cut by the Philippine Coast Guard upon the orders of the President Marcos. O yan. Browner said Scarborough Shoal is part of the Philippine territory, no? Contrary to claims made by China. Correct. Alam nyo naman, di ba, paulit-ulit na lang natin tong sinasabi, no? Sabi nila, we're violating or contravening the international law. They're violating their domestic law. Bullshit po yun para sa akin. Kaya tama lang po ito na ginagawa ng ating AFP. Tinutulungan na nila ang ating Coast Guard. At sabi nga po ni AFP Chief Browner, kung pinanood nyo yung mga videos natin about this, no? Yung Horizon 3, no? Talagang niri Horizon kasi dumating na po ang bagong DND Chief na si Secretary Gibocio Toro. Ang sabi niya, instead na yung dun lang tayo sa baseline or coast natin dinedepensahan, no? Sabi niya, we will do a forward defense kasi yun daw po rin yung strategy sa United States. Instead, dito ka sa baseline or sa coast mo, dumipensa ka na doon sa malayo pa sa baseline or sa coast. No? Sabi niya, within the 200 mile of our exclusive economic zone. So, doon ang protection ngayon. Doon ang depensa. So, meaning, sa aking opinion lang po to, no? Personal opinion, we will be aiding now the Philippine Coast Guard. Kasi gagawin Chekwa eh. Diba? Sinado tayo nung kanilang PLA Navy o Chinese Navy, di ba? Sila gumagamit na sila ng military nila. Yan ang hindi nakikita ng inyong number 1 senator, si Wonderful Tonight. Akala niya civilian in nature pa rin ang kanilang Chinese Coast Guard. Sabi nga ni DND Chief if they are Coast Guard, they're manning their coast. Hindi. Nasa sea ka na. Malaki naman siguro ang diferensya ng coast sa sea. So therefore, yung coast part ng sea. Pero, doon ka lang. Malapit ka lang dyan sa lupa mo. Coast nga eh. Diba? By definition, coast. Coastal. Ba't ka nandun sa karagatan? Bakit ka doon nagpapatrolya sa karagatan? Dapat ang nagpapatrolya dyan yung Philippine Navy na. O mga navies. Kasi, yan na sila eh. Diba? Yan ang trabaho nila. Bakit nandun ang Coast Guard mo? Ibig sabihin, ang layo rin ng coast mo. Ang laki ng coast mo. What is the... ito hindi rin po ako mga nasa Navy o whatever, no? Coast Guard. Ano ba ang definition nyo ng coast? 'Di ba? Gaano kalayo ang coast mula
dito sa baseline natin hanggang doon ba yan? Gaanong nautical miles yan? Yung sasakupin? So tama po si Sec Gibo Teodoro, naintindihan ko yung sinabi niya. They should be manning their coast, but they're on the sea. Oh, kasi nga mahina umintindi ang mga Chinese o talagang mga sinungaling lang. No? Magaling silang mag-disinform at sinasamahan pa ng mga kababayan nating yung kumain ng kanilang mga chow mein. Yan. Pasensya naman po dun sa mga Filipino-Chinese ha. Hindi po kayo yan. Kasi kayo may mga dugong Pilipino kayo. Alam namin ang ano nyo, no? Even though na may dugo kayong mga Chekwa, hindi naman po kayo. Yun lang po talagang action na ginagawa nung nandun sa Beijing, no? Pasensya naman po kung nasasalig ko kayo. Hindi po kayo yung pinatutungkulan ko ng mga Chekwa ng mga Filipino-Chinese. Hindi po. Yung pong mga kagaguhang ginagawa ng mga 100% na Chekwa doon. Yung mga ugali nilang sinungaling. Di po ba? Pasensya naman po no, kung nasasalig kayo. Patawad. Pero kailangan po nating i-assert as a Pilipino no, ang ating soberenya dyan sa West Philippine Sea. Di po ba? Kasi rich in rich in resources po ang karagatan na yan. Siguro wala silang resources doon na sa China. Naubos nila kasi ganid po sila. Di ba? O ito pa po ang sinabi ni AFP Chief Browner. We are insisting na hindi sa kanila yan at nasa exclusive economic zone natin yung area na yan na Bajo de Masinloc o yung Scarborough Shore. O tama naman. Tama po yan. Maganda po yan. O. Okay, so yan lang po no. So sinasabi lang na wala pa po silang nakikitang Chinese built structures sa Scarborough Show. Kasi naglagay na sila diyan ng mga floating barriers. Ang huling balita ko po, naglagay sila ngayon ng yung parang hindi na barrier. Parang net na yata yun o whatever, mga siraulo. Alam nyo ba, no? Ito, hindi nila binabalita pero nakakita ko po to. Hindi ko na lang binlog to Kasi hindi po sa akin yung video. No? Nabalita po na sarili nilang submarine na trap sa kanilang trap. Na trap sa own trap nila. Yung trap na nilagay nila dyan sa Yellow Sea, no? Para daw makabitag ng mga UK and US submarine. Ang nangyari, yung mismong submarine nila ang natrap. Ngayon, 55 na seamen, including the officers, died of asphyxiation. Yung nawalan sila ng oxygen. Yung, wala na. Ang sakit nun, mga kababayan, mawalan ka ng oxygen, parang, hindi naman harsh sorry, killing me softly. May balita po, no? Ayan, tingnan nyo lang, isang balita lang, ayan, no? Sinave ko po Ayaw ko lang pong i-content kasi mamaya alam nyo na, hindi natin mabigyan ng katarungan yun, no? Biruin nyo, naglagay ng trap, sila ang natrap. Sa Tagalog, naglagay ng bitag, sila ang nabitag. Mga engot kasi made in China Sumalangit nawa ang mga kaluluwa, no? Maski na ganun po sila, sumalangit nawa ang kaluluwa ng 55. Hindi po nilabas yan. Itinago, itinatanggi ng kanilang presidenteng si Xi Jinping. Hindi daw nangyari. Pero, merong nag-leak na report. UK, British ang nag-report. Ayan. Buti nga sa inyo. Kagaguhan ninyo. Sarili nyong trap na trap kayo. No? Eto po. Eto pa, Philippine News Agency. Sabi dito, balikatan 2024 to shift focus to maritime drills. Oh, wow! Palakpakan. Kasi di ba yung mga itong balikatan, minsan puro air lang yan saka sa land di ba? Ngayon maritime drills na daw sa next year ang gagawin sa balikatan. The 2024 iteration of the annual balikatan exercises between Filipino and American forces will be more focused on maritime or naval drills. Ay, maganda yan. No? Compared to past editions which are more land-based or infantry-intensive. Tama pala tayo kasi napapanood ko po Siguro nagmamaritime lang sila kung may barko doon. O kunwari yun yung target. Wala na. Pero yung mismong naval o naval drills, no? Talagang maneuvering, paano mo yung bilis ng yung mag-target ka dyan, no? Kaya ako po, bilib na bilib ako sa ganyan
Dahil mahilig po ako sa mga military. Magbasa ako ng history ng military, manood ako ng mga movies about military, maski na luma yan, ay pinanonood ko po yan. Eh ngayon nga, meron po sa Netflix yung The Band of Brothers, saka The Pacific. Mind you, may mga DVDs ako niyan, pero paulit-ulit kong pinanonood at paulit-ulit din ako naluluha. Kasi ano po talagang, alam nyo na, meron tayong yung love natin sa military. No? Eto po, ang sabi niya. And due to its more naval orientation, participants for next year's Balikatan are placed at 16,000 personnel or much lower than the 17,767 participants in its 2023 iteration. Kasi nga, di ba, naval naman siguro yung 1,700 o 1,700 yan, mga Army, ganyan, Marines, no? Quote, dahil nag-shift tayo ng focus sa maritime, hindi na yun manpower intensive. Dati kung Army, land-based, ang daming tropa yan. Ngayong pag-shift ka ng maritime, yung barko hindi mo naman pwedeng dagdagan ng tao. Siyempre, may weight limit din, di ba? Kung ano lang yung talagang crew niya, kailangan lang yun. Tama naman, tama po yun. Kasi nga naman mamaya dagdagan mo ng ilibo-libo yan. Mamaya biglang, correct. Joke lang. He said some of the possible maritime drills for the next year's Balikatan include naval gunnery, anti-submarine drills, resupply at sea, and helicopter landing drills or flight deck exercises. Yan. The 2023 iteration of Balikatan was held on April 11 to 28 and is considered the biggest in the 38-year history of the joint exercise. Ito palang taon na to, napakalaki na to. 17,000, As AFP assets used include the newly acquired Atmos 155mm self-propelled howitzers. Wow. Ay, hindi ko na sabihin yan. Bayaan nyo na yan. Wag na. Pero meron po silang pinalubog na barko, no? Yung parang yun na yung kanilang war games, no? Among the highlights are the sinking of the decommission na World War II BRP Pangasinan, which was sunk by combined Filipino Marine Forces sa Zambales last April 26. Sabi siguro kay BRP Pangasinan, pahinga ka na ha. Sige, bahay ka na lang ng mga anemone. Yung sabi ni Nemo, anemone. Di ba? Di kaya, patalabahan na lang. No? Doon, paglalaroan ka na lang ni Nemo at Dory. At nung mga sharks. Okay, ito pa. Philippine News Agency again, lahat po to sa Philippine News Agency, itong tatlo na to. No? Tungkol pa rin to sa ating AFP. Etong maganda. October 12 na balita. Philippine Army eyes BrahMos missiles for coastal defense. Ay nako. Ano kaya itsura na itong BrahMos na ito, no? Hindi ko na po papakita, baka tayo ay ma-censored pa ni alam nyo na. Mahirap na, no? Ay nako, ang ganda mga kababayan, no? Kayo na lang po ang mag-research, ayaw kong i-include dito. BrahMos supersonic cruise missile. Ay, nako, sa coastal defense natin. The Philippine Army is planning to acquire the Indian-made BrahMos cruise missile system which it will use to defend the country's coastline together with the Philippine Marine Corps. Sabi po ni AFP Chief Browner, sa Marines, mauna yan, delivery ng BrahMos o pang Marines pala. 3 baterya yan, yata yon sa kanila. Ayos, silang unang makakakuha ng BrahMos. Ang ganda mga kaswit, hindi ko po, ayoko isama kasi baka tayo ay ma-plug ni YouTube, no? Kasi ano po to, mga baril, ganyan, no? Ang gandang missile, supersonic, wow, ang ganda! Never mind the cost, basta may pang-depensa. Payag ako dyan, no? While he did not specify the number of batteries the Army will be getting, Browner said it will be higher than those that will be acquired by the PMC. So sabi niya, baka daw sa Marines 3, pero sa Philippine Army, yung Army, baka mas marami. A missile battery typically consists of 3 mobile autonomous launchers with 2 or 3 missiles tube each, along with the tracking system. Abay, digital na. Ingat po kayo sa mga hacker. Kasi yung PhilHealth, PSA,
Yung ngayon, De La Salle, nahack daw sila eh, no? Once the PA o yung Philippine Army Acquisition Proposal for the BrahMos cruise missile system is approved and funded, the AFP chief said this will be used for coastal defense missions like the PMC. Coastal defense din po, pero kung ano yung gap, nag-usap naman ng Army at Marines. So Marines dito kayo nakatutok, Army dito. Kumbaga kung saan-saan dapat. Maganda yan. At least nagsisynchronize sila, nag-uusap sila, di ba? Earlier, Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro said deliveries of these weapons platforms for the PMC will proceed at the end of the year. Yes, good job. The BrahMos cruise missile can be launched from a ship, aircraft, submarine, or land and has a top speed of around Mach 2.8, around 3,400 km per hour. Mabilis na yan. No? Yung mga gumagamit ng miles, i-convert nyo na lang yan. And is capable of carrying warheads weighing 200 to 300 kilograms. This weapon platform is expected to address the country's military weaknesses and vulnerability in sea control, anti-access area denial, and coastal and island defense operations. Ayan, tama po yan, no? Ang ganda nito. Si former DND Lorenzana and BrahMos Aerospace Director signed the contract worth 18.9 billion pesos. Maganda pala ito, no? Kailangan nila ng battery. Siguro yun ang ano dyan, no? Siyempre, kung walang baterya, parang dapat ever ready. Long lasting. Ay, joke lang ha. Joke lang po AFP chief, no? Joke lang. Baka gusto mo naman na akong i-promote. Reserve officer po ako ROTC grad ano ba rango ko? Pribate. Baka naman gusto mo naman akong lagyan ng isang guhit dyan, no? Maski na second lieutenant na lang para mag-command naman ako ng isang platoon dyan. Diba? Diba, AFP chief? Joke lang po Pero ROTC grad po ako. Reserve officer po ako. Maski na pribate ako, sasama ako. Pero wag lang si Lobin. Pag si Lobin at Bato, kayo na lang. O di kaya si Ramon Revillano, court martial mo na lang ako, Browner. Court martial mo ako. Dishonorable discharge. Maski na, wag lang kay Lobin o kay Bato. Punyeta yan. Baka bigla pa akong iposas yan. Uy, ano gagawin sa akin? Ano ka diba? Tapang ka, diba? Sugurin mo yung chick. Bakit kayo? Hindi, kakampi namin yun. Di ba? Anak ng show pa. Eto po. Ito pong medyo magagalit kayo. Joke lang yun kay AFP chief Pero masaya po ako at may mga development po sa ating AFP. Palakasin po natin ng palakasin yan para magkatotoo na yung sinasabi ng inyong number 1 Senator, Lobin Wonderful Tonight, na wala tayong ibang aasahan kundi ang mga sarili natin. Tama naman yan. But the question is, when? When di Sara Pentikot Chili. Hindi ka naman siguro Ilocano, Robin, di ba? When Manong. Di ba? Okay, pasensya naman po. Joke lang po joke lang. Huwag po kayong magtatampo sa akin. So eto po, no, mga kababayan. Siguro magngingit-ngit kayo dito. Kasi gusto nating palakasin ang ating Coast Guard. Gusto nating maraming sumali sa Coast Guard, no? Pero ang nangyari, eto po sa ulat ng Manila Standard, PCG sacks 10 personnel for charging recruits with illegal fees. Nakita nyo yan? Sino pang gaganahang pumasok sa Coast Guard kung meron namang mga ganito na illegal na ginagawa itong mga personnel nitong mga to? Hindi lang kayo power trip Mukha pa kayong mga pera, kayong 10 kayo no? The Philippine Coast Guard on Wednesday said it relieved 10 personnel of its regional training center for allegedly charging unauthorized fees to new recruits. According to a message by PCG spokesperson Rear Admiral Arman Balillo,
The rest daw ng staff of the Regional Training Center has been reassigned to other units. Hindi po yung 10 personnel, kundi yung iba pang mga personnel doon, mga staff, ni-reassign lang sila. No, tama naman. Pero dapat hindi lang yung 10, imbestigahan din sila. So itong 10, tinanggal na ito. Only 10 personnel had been relieved pending investigation. The rest of the staff had been reassigned to other units. No information was given on the new assignment, but the PCG said the officials were placed into a holding area. Wait. They are in the holding area of the Coast Guard Education and Training Command pending investigation. No? When PCG Commandant Admiral Artemio Abu learned about the irregularity 3 weeks ago, all the staff of the Regional Training Center were relieved and are currently the subject of investigation. He pointed out that the PCG training is free. Kita nyo? And the government already allotted 43,000 pesos for each new recruit. Anong mga fees ang hinihingi nitong mga ito? Nakakaasar, ano? Citing information from one of the victims who posted such concern online, Balillo said new recruits were asked to contributions and to pay for extra uniforms that were overpriced. Libre nga eh. Diba? Sabi may allotted na 43,000 pesos for each new recruit. The new recruit asserted that the government allotted 43,000 pesos for training gear that can be used by a recruit for 6 months. Kita nyo yan? But due to overpricing and the addition of unnecessary equipment, the training exceeded the funds. Kasalanan ba ng mga recruits yan? Kung nagkaroon kayo sinasabi nyong inflation, then you have to adjust your budget. Right? Tama, mali. Then, ibuburden nyo yung mga recruits. Mali naman po yan. Tama po ang ginawa ni Commandant Admiral Artemio Abu. Lang dapat mali yan. Irregular po yan. Paano kayo makakahikayat ng mga bagong recruit? Dito pa lang. Di po ba? The new recruit cited as an example of the tin handkerchiefs that cost 350 and t-shirts that were only brought somewhere but they were still paid for when they should have been included in the 43,000 government allocation. Due to the steep illegal fees, Balillo said some new recruits were forced to borrow money from lending institution. Tingnan nyo, pinahirapan nyo. Hindi pa nga siguro sumasahod ang mga ito. Nangungutang na sila o may utang nila parang 5-6. Sobra naman yan. Commandant Abu, parusahan mo tong 10 na ito and probably hindi lang sila ang cohorts dyan. No? Grabe kayo, nakakahiya naman kayo. In separate cases, meanwhile, Balillo said the PCG also monitored fixers who were offering applicants a slot to become part of the agency. Talamak naman pala kayo dyan sa PCG. Admiral Abu, kaso Commandant, Commandant pala. Commandant, Admiral, tama pala tayo na, nakakahilo kasi ang mga nyo eh. Sir Abu na lang, no? Ayusin nyo to, paano nakakapasok ang fixers dyan? Meaning, may mga kasapakat dyan. The recruit also complained about the alleged hostage confiscation their ATM cards and PIN codes so that their wages could be directed. Ay, nakakaawa itong mga ito. We cannot touch our ATM because they are in control. They said that they will hold it so that the contents do not run out. But in reality, they are running out. They already deducted. Kita nyo? They also said some of the recruits are no longer benefiting from their 25,000 entry salary because of the amount of deduction after their training. As for me, I owe 138,000 pesos. And still paying because we borrowed money from lending firms recommended by them so that we don't have any more debt for PCG training and then we'll pay the lending firm. Agoy ko po. Agoy. Talamak. Di po ba? Buti na lang, merong nag-squill. Tama po yan. Grabe kayo. Recruit na nga lang, pinagbabayad nyo pa. Pinagkakakwartahan, may mafia dyan. Anak ng siopa, Mafia po yan, mafia. Mafia, nakakahiya kayo. Di po ba? Tama, mali. Kaya, Commander Abu, no? Commander Admiral Abu, may mafia po dyan sa loob ng PCG. Kailangan mong, i-root out.
Huwag mo nang antayin pa na yung Kongreso pa patawag ka dyan o ang Senado. O dapat si Rapi Tulfo. Sino ba dyan? Sino ba yung sa transportation na committee? Patawag nyo po yan. Nakakahiya, Biro mo isang recruit, may utang na 138,000. Tapos yung entry fee nila, yung parang recruitment fee na 25,000, wala man lang silang napakinabangan. Nangutang pang pamilya lang para lang makapasok sa Coast Guard. Grabe naman kayo, kakahiya kayo. No, calling out Admiral Abo, ayusin niyo po yan. At sa Senado, yan ang dapat iniimbestigahan. Paano kayo makaka-recruit? Kung yung recruit gagastos pa, may allotted na 43,000 bawat isang newly recruit. You burden the recruits. That's why no one wants to go in. At ang iniisip ng iba na ang Coast Guard ay nasa DND. Kaya wala na rin gustong mag-enlist. Kaya walang gustong mag-ROTC. Yan because of the corrupt practices. My God. Kakahiya kayo. Kaya pala bulok-bulok yung nyo sa PCG kasi mas nakikinabang pa yung mga vested interest ninyo pang personal kaysa yung vested interest ng bansa. Di po ba? Hindi kayo makaka-recruit ng marami niyan. Kasi mga corrupt kayo. Ika nga nung si Boyger, magnanakaw kayo. Mga hinayupak. Pero yun nyo, 25,000 entry fee. Hindi man lang napakinabangan. 43,000 na mga subsidy para sa new recruit. Nagbabayad pa sila. Tapos yung overpricing ng mga sa kanila tina-charge. Kasalanan ba nila na overprice yun? You have to adjust your budget. Those are newly recruit. Sus mayo, tapos hawak nyo pang mga ATM nila. Mafia kayo. Sindikato kayo. Mga hinayo pa kayo. Nakakagigil kayo. Sana tamaan na lang kayo ng mga kidlat. Kayong mga hayop dyan Ang dami talagang mga gago sa gobyerno natin, no? Ang daming talamak. Pangulong Bongbong Marcos, ano ba gagawin natin dyan? Ayan, maawa ka naman sa mga recruit. Paano kayo makaka-recruit? Sino kabataan ang gustong magsilbi sa bayan kung may mga jam pa lang sa recruitment, sa training, sinasalaula na sila? Di ba? Sasabihin nyo, mahalin nyo ang ating bayan. Nasaan na yung alab ng pagmamahal? Pero jam pala sa training nila, sa recruitment, walang pagmamahal sa bayan yung mga nagre-recruit, yung mga nagtitraining kasi vested per interest lang. Dapat nga mag-show ng example sa kabataan sa mga recruit hindi. Ang pinapakita nyo, nagbibigay kayo ng precedent. O ganitong gawin nyo. Pag nakapasok ang mga yan, nakatagal na ng 1 to 2 years, may sungay na, gagayahin yan. Kasi nag-i-streamline nag-i-stream. Yung pattern, yung pattern na, ganitong ginawa nung nung senior ko. Pag ako naging senior, gagayahin ko siya. Di ba? Kakahiya, sus mio. Wala, DOTR, LTFRB, DA, BOC, lahat ng sangay ng gobyerno. Anak ng... Kakaawa, Ito po, isa tayo dyan. GMA News Online, ito lang pong balita nila, Philippines, South Korea discuss ways to strengthen maritime cooperation. South Korea naman. Together with officials from the Philippine Coast Guard and BPAR, the Department of Foreign Affairs and South Korean delegation on Thursday convened for the Second Philippines Republic of Korea Maritime Dialogue. Ayan po, gusto po nilang magkaroon ng matibay at malakas na maritime cooperation. Mostly dyan sa ating West Philippine Sea o sinasabi nilang South China Sea. Di po ba? Tama, mali. Maganda po yan. At least maraming nakikiano sa atin. Mga karatig bansa natin yan. No? Eto na po. Punta na po tayo dito sa update ng yung ramming incident po. Diyan po sa 180 nautical mile of Agno, Pangasinan. No? Sabi po dito, Marshall Islands, initial probe on ramming incident now being concluded. So, ibig po sabihin, yung Marshall Island po, yung kung saan yung country ng suspected na barko na bumunggo dun sa ating mga kababayang mga mangingisda sa kanilang barko, malapit nang makonclude yung kanilang investigasyon doon po sa kanilang bayan. Kasi doon po yung flag nung nung barko daw na Pacific Ana.
the preliminary investigation of Marshall Islands Maritime and Corporate Registries on the ramming of a Filipino boat near Pangasinan is currently being concluded. Its country representative told a Senate committee on Thursday. Very good. At least, mabilis-bilis po, no? Right now, as we speak, we are already in the process of concluding the investigation, and it will be a full report that will be forwarded to IMO. Yung IMO po is International Maritime Organization database, and it will be visible for port state control. Ayun po yung sabi ni Captain Leo Bolivar, no? According to Bolivar, the Marshall Islands opened the probe as early as October 4th when they heard about the incident involving Pacific Ana, which is now considered a vessel of interest. O tama naman, at least uma-action po yung bansang Marshall Island. Nakiki-operate din po sila. Pati po yung Singapore, nabasa ko dito mga kababayan, nakiki-cooperate din po sila, no? At least maganda ito. Mabilis na mabibigyan ng katarungan, no, o whatever yung kung ano man pong pwedeng maibigay natin doon, no, aside from justice doon sa mga tatlong mangingisdang namatay at doon sa mga na-aksidente, no. Maganda yan. So ito pa po mga kababayan, no, isama na natin ito kasi meron pong magandang sinasabi dito ang ating Department of Foreign Affairs tungkol diyan po sa West Philippine Sea. O ito po balita ng GMA News Online. DFA chief urged creation of archipelagic sea lanes in West Philippine Sea. So yung archipelagic state, no, o yung lane, no, ibig sabihin ng archipelagic, yan po yung mga, sabi nyo, archipelago nga tayo, mga consist of islands, kaya tinawag na archipelago o archipelagic. Nabubulol tayo. Okay. So yun po ang gustong mangyari ng ating DFA chief, no? Sana magkaroon tayo ng archipelagic sea lanes diyan sa West Philippine Sea. Bakit? O ito, sabi niya. According to the United Nations Convention on the Law of the Sea, an archipelagic nations may designate sea lanes suitable for the continuous and expeditious passage of foreign ships and aircraft through or over its archipelagic waters and the adjacent territorial sea. Using archipelagic sea lanes means the exercise in accordance with UNCLOS of the rights of navigation and overflight in the normal mode solely for the purpose of continuous, expeditious, and unobstructed transit between one part of the high seas or an exclusive economic zone and another part of the high seas on an exclusive and economic zone. O naulit-ulit lang ito. Loko itong magsulat So ibig sabihin, gusto nating mag-create ng archipelagic sea lanes para po yung continuous, unobstructed, walang humaharang na Coast Guard. Ibig kasi sabihin, dinefine natin yan. Base na rin sa UNCLOS. O, di po ba? Suitable for foreign ships and aircrafts through or over, no? Makadaan ng maayos. Walang gumagambala, which is very good. Kasi itong mga Chekwa, gusto solohin lahat yan, no? Okay, so ito na po, huling-huli na ito. Oh. Ito na ulit yung sinasabi ng ating mga Solons. Kasi nagkaroon po ng motu proprio dyan sa Senado. O, pag sinabi nyong motu proprio, no, sa law, sa batas, Latin po yan, sabi niya, an official act taken without a formal request from another party. Kumbaga, you act on your own. No? On your own impulse, on your own accord. Maski na walang request sa kabilang party na, halimbawa, niimbestigahan mo yung Pacific Ana. O, sige, mag-motu proprio muna tayo. Tayo-tayo muna. O, ganon. O, correct me if I'm wrong, hindi po ako lawyer, ha? Yun lang po yung, kasi yun po yung nandito, no, na dinidefine nitong mga to. An official act taken without a formal request from another party. O tulad nung ginawa ni Pimentel. O, nang motu proprio siya. Ang galing, ano? Motu proprio. Ano naman ang sabi niya ngayon? Di ba? Kasi may nag-report doon si Bolivar. Sinabi ni Bolivar na malapit na po yung
conclude yung investigation doon sa Marshall Island, yung mga officials doon. So ano po ang sabi ni Pimentel? O ayan. Solon to Filipino Fisher Folk, MT Pacific Ana. O nagbibigay siya ng advice. Ano yon? Just settle it out. Yun. I-settle out na lang daw ninyo. Okay. Bakit niya kaya nasabi yan? Bakit kailangan i-settle out na lang? Okay. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III on Thursday urged the families of the 3 fishermen who died in the collision of fishing vessel Dirian and crude oil tanker MT Pacific Ana of the waters of Pangasinan not to prolong the process o yung investigasyon o hahaba pa and just come up with a settlement. Oh, yun ang suggestion niya, no? Pero depende pa rin po yan sa mga kaanak ng mga biktima at yung mga nabiktima, yung may mga injuries. Pimentel made the appeal during the motu proprio, alam nyo na yun ha, investigation of the incident by the Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones. He said that with the evidence presented, along with the theory, yung sinasabi po ng Philippine Coast Guard through Tariela dati, kung maalala nyo, na yun daw po ay accident. No? What happened might have been an accident which can be settled in accordance with international law. Pwede naman pala, basta may international law. Now, papayag ba yung mga nabiktima, yung kaanak nila? Saka yung ibang biktima, di ba? Ano sila? 14 11 yung nakasurvive, mga may injuries yan. Accidents do happen. Posible namang aksidento ito no? If it is a pure accident, does anybody have to go to jail? Hindi. But we have to compensate those damage. At huwag na nating i-dribble o patagalin masyado. O baka naman Pimentel, nakita mo lang na malaking kampanya siguro yung MT Pacific Ana, baka naman. Huwag naman pa bigla-bigla ha. Kausapin nyo rin ang mga pamilya ng biktima at ng mga nabiktima. Actually, should the victims be entitled to a certain amount? International law does not prevent the payment of the entire amount or an initial amount. He added, suggesting that the owners of NT Pacific Ana can advance an amount and the balance can follow after the company is convinced of its liability to the Filipino Fisher Folk. Pimentel noted that the MT Pacific Ana did not turn off its transponder to maintain its visibility to radar, citing it is a sign of good faith on the side of the foreign vessels. At least hindi sila nag-hit and run. Hindi nila tinanggal yung kanilang transponder, yung para makita sila sa satellite. Kung nasaan na sila. Very good, no? Sa atal siguro, hindi nila alam, nakasagasa sila. Ayun din po yung sabi ng mga biktima no? Siguro hindi nila ramdaman na naka-aksidente sila dahil sa laki nga nila, yung liit namin. The PCG confirmed that it is continuously monitoring the movement of the Marshall Island registered crude oil tanker which was last monitored to have docked at Kidorong, Malaysia and currently of the waters of the said country. Ayan, tama naman po yan. Meanwhile, PCG Maritime Safety Service Commander Vice Admiral Joseph Coime told the Senate panel that FB Dirian is now being towed tinotowed na daw po, binabalik na po, no? The final report, he said he will then be submitted to the Department of Foreign Affairs for appropriate diplomatic actions. Tama naman yan. Republic of Marshall Islands Deputy Commissioner, ito si Bolivar, who is also a Filipino and present during the hearing, assured that he will bring the matter up to his superiors. Correct. We will have it discussed with Mahuro. Ayan. Capital of Marshall Island, whatever was raised and whatever was discussed here. Sabi po ni Bolivar. Ito po, sa immediate compensation. Ito, may sinabi po yung inyong number 1 senator. Senator Robin Padilla said the government and the owner of the commercial vessel should speed up the process of giving compensation to the victims. Magandang kanyang suggestion. Sige, mag-agree ako dyan. Ang akin lang gustong imungkay sa ating taga-gobyerno at syempre dito sa ating mga bisita, for humanitarian purpose ika nga. If we could consider, because these are very poor fishermen. Correct. Sige, may punto po si Wonderful tonight. I hope we could consider giving them compensation right away. Palitan nyo po yung mga bangka nila. Yun lang po. Saka bigyan nyo po ng pangkabuhayan yung naiwang pamilya. Kawawa po yun
He said the poor fishermen and the families of victims are very poor and they could not afford to wait until investigation and legal processes are completed. Correct. Nandiyan po tayo kay Robin Padilla. Papanig po ako kasi ganun din po ang gusto kong mangyari. No? So hopefully, kung papayag po ang mga kaanak ng mga nabiktima at yung biktima, no, yung 11 to settle it out, how much? It should be a just compensation. Yung nararapat, no? Hindi pwedeng baka aregluhin pa yan, no? Yung mga ano diyan, yung mga achuchucho, no? Yung mga lawyers diyan, ng mga buaya-buaya rin, may mga kickback pa kayo. Tandaan ninyo, yung sinabi ni Mr. Wonderful tonight, mahihirap yan. Baka hut-hutan nyo pa. Dahil nga siguro mga, alam nyo na, yung iba dyan, siguro no read, no write, hindi natapos ng eskwela. Ang talagang alam lang, dagat, isda, huli, benta. Baka meron dyan yung manggagago na naman. Baka meron, upirma na lang kayo dito. Hindi nyo pinaliwanag maigi. Sana wala pong ganun, ha? Senators, Robin at Pimentel, asistihan nyo yan. Di po ba? Yun lang po, mga kababayan. Kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.